Nag-uumpisa pa lang. Pete Senior! Madalas natin naririnig yung Pete Senior. Alam niyo ba ibig sabihin ng Pete Senior? Ako ay tubong Visayas from Bohol, hindi Bohol Avenue, kundi probinsya ng Bohol, malapit sa Cebu. Kaya yung kapistahan ni Senior Santo Niño ay malapit sa puso ko at madalas namin sinasambit ang pangalan ng Panginoon. Pete Senior. Bukas nga ako ay pupunta sa Cebu para magdiriwang ng fiesta, post-fiesta celebration sa Basilica ni Senior Santo Niño sa Cebu City. Ang tawag nito ay Ubo. Ubo sa Tagalog ay yung pagbibihis, isang malaking pagpapasalamat sa regalo ng ating Panginoon ng kanyang anak na sanggol. Ang ibig sabihin ng Pete Senior, ang Pete is a shortcut of Sangbit. Sangbit means to implore, to call upon the name of the Lord, to invoke, to beg, to call. Kaya kung sinasabi, Pete Senior, sang Pete Senior, and then you continue with your intention. Like, Pete Senior para kay Bishop Eli ito. Yun. Pete Senior para kay Joy Belmonte ito. Pete Senior para kay June Pascual ito. Na para kay Santo Niño. Ako din ay ninyo pa bilang obispo. Ako ay isang buwan pa lang at kalahati bilang obispo. Mga kapatid, nung ako'y nag-aral pa sa teolohiya, na pag-alaman ko yung isang methodology, pamaraan sa pagbigay ng homily, at gusto kong gamitin ngayon para meron akong a little assurance na meron kayong mabaong pag-uwi ninyo. Itong methodology na ito ay tinatawag na ISTA methodology. ISTA as in fish. Merong 4 na titik ang ISTA at bawat titik ay merong kahulugan na naging bahagi ng pagbibigay ng sermon. I stands for introduction, S is story, D is doctrine, ano yung tinuturo ng simbahan, and A is application. Ano ang ating magbabaon para maging bahagi ng ating buhay. I will start with the introduction. Napaka-popular ang devotion sa Child Jesus. So popular na pag-bless ko kanina doon sa mga imahe, merong Santo Niño nakasakay sa kabayo. Merong Santo Niño na ang kanyang suot ay suot ng isang pulis. Merong bumbero. Merong mga teacher at nakikita natin yung imahe kahit saan. Meron din hindi dapat natin tularan yung mga Santo Niño na pang good luck daw yung may mga pera, no? Hindi yung kasama sa ating mga imahe na dapat i-promote. So popular and widespread is devotion that it has reached to the Vatican. A few years ago, merong i-install doon na imahe ng Senior Santo Niño. So much so that if you happen to enter the Church of Santa Marta, yun yung parish ng Vatican, nandoon sa Senior Santo Niño. Ito ay kilalanin ni Pope Francis. So popular na ang Pilipinas ay binigyan ng special permission. Isang espesyal na pahintulot na bawat third Sunday of January is devoted to the Holy Child. Kaya ngayon, sa buong simbahang Katolika, Pilipinas lamang na nagdiriwang ng kapistahan ng Senior Santo Niño. At of course, yung mga Pilipino na ngayon ay nasa iba't ibang lugar ng mundo. Noong 1521, just to backtrack a little, dumating si Magellan at ang kanyang mga kasamahan sa Leyte sa Limasawa. From there, they proceeded to Cebu.
At doon nakilala nila si Rahab, Humamon, at si Rahab na kanyang asawa. Sila'y na-convert. Nabinyagan, at si Rahab Humamon, ang kanyang pangalan ay naging Carlos de Valderrama. At si Rahab naman, ang kanyang kabiyak, ay naging Juana. Ang regalo sa kanila ng mga Espanyol ay ang imahe ng Senyor Santo Niño. At alam natin na nagkaroon ng digmaan sa Mactan Island at nakaslang si Magellan at sa kanyang mga kasamahan. Bumalik yung mga Espanyol years after at sinunod yung village ni na Humamon na ngayon ay Valderrama na at ni Juana. Magkasunod noong lugar natagpuan nila yung imahe ng Santo Niño. Ang Scott Quinta. Fast forward, pagka Second World War, binomba ang Basilica of Santo Niño at ganoon din ang kinalataklasan. Yung imahe ni Senyor Santo Niño ay intact at wala man lang kahit kaunting pinsala. Yun ang istorya, how the devotion of the Holy Child Jesus started in the Philippines. Napakaganda dahil ang Panginoon ay nagpakilala sa atin sa Pilipinas bilang isang bata. At ngayon, sa second part ng homily, yung story. Itong story ay ibabahagi ko sa inyo para mas maalaala yung mensahe ng aking homily. Ito ay anecdotal story, kaya huwag yung seryosohin. Pwedeng totoo, pwedeng maging totoo, pero pwedeng ibahagi pag uwi niyo sa bahay. Pero isang bata, and children are so candid, so honest, without adulteration, without sugarcoating. Mahirap lamang itong bata ito. At sa kapistahan sa Santo Niño, siya'y nagdasal sa harap ng imahe. Sabi niya, Lord, alam mo naman gaano kami kahirap. Fiesta mo ngayon. At sabi ng aming Paris Priest, si Father John, ikaw napakabait mo raw. Lahat ng hinihingi namin, lalo na ang mga kapataran, ay yung kusang binibigay. Alam mo naman na si nanay ay may sakit, at birthday ko bukas, pwede bang mag-request para sa gamot ni nanay? Kinocompute ko na Lord, 200 yung price. Para naman sa birthday ko, sana makabili ako ng bagong damit. Meron ako kayo doon, 200 din. Pero kung meron ka pang extra Lord, dagdagan mo ng 200. Bili ako ng ice cream at ibahagi ko sa aking mga classmates. Kung hindi sumagot si Santo Niño, sabi niya, baka busy kayo, Lord. Baka nasa Cebu kayo. So mag-iwan na lamang ako ng sulat. Nilagay niya sa sobre, ang kanyang panalangin, at sa kanyang computation na kanyang hinihingi. Total, 600. Meanwhile, nakita ng Paris Priest yung ginagawa ng bata. At nung umalis na yung bata, binuksan ng pari yung sulat at nabasa na niya. Sabi niya, mula yung matanggap na pera mula kay Lord, lalabas ako ditong sinungaling. The following day, bumalik yung bata at sinalubong ng pari. Sabi ng pari, gusto lang natin na si Father Jun Pascual yun. Anak, talagang ang Panginoon ay mahabagin at mapagbigay, lalo na sa Senyor Santo Niño. Sabay buha sa kanyang pitaka, pero 500 doon. Ito, bigay talaga ito ni Senyor Santo Niño. Tuwang-tuwa yung bata. Hindi ma-describe how delighted she was. Pag-alis ng pare, lumuhod siya ulit sa harap ni Senyor Santo Niño. Lord, totoo pala talaga na ikaw ay sanong mapagbigay. Maraming salamat, Lord. Merong 500 na rin kayo sa akin ni Father John. Pero Lord, may request ako. Next time, huwag mo nang inaan sa pare kasi binawasan ng 100.
Joke lang ina, bakit hindi na Father June? Ganito ang mga bata. At pupunta tayo doon sa D, doctrinal. Ang ibig sabihin, ano yung tinuturo ng simbahan? Mga kapatid, sa kapistahan ng Senyor Santo Niño, itinuturo sa atin how should we relate with God. Paano tayo makikitungo at makikipagrelasyon sa ating Panginoon. Pag ating sinasambit yung Ama namin, hindi natin sinasabi na boss namin o kaya master namin, but Ama namin. Ibig sabihin, ang ating ugnayan sa Panginoon na hindi ugnayan ng isang boss at tagasunod, kundi ugnayan, isang relasyon ng isang ama at mga anak. Kaya ang tunay ng Panginoon sa atin ay mga anak. At dahil meron tayong isang ama, kahit hindi man tayo magkamukha, tayo magkakapatid. Ang ibig sabihin, pag tayo mga anak ng Panginoon, kahit anuman ang nabot natin sa buhay natin, kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo tinuturing ng mga anak. Di ba po ang bata, pag umiiyak, hindi naman tinatanong ng nanay, ano ba ang nagawa mo sa araw na ito? Matataas ba ang grades mo? Bina-accomplish ka ba? Ano bang na-deliver mo? Hindi, kasi bata, hindi. Iiwanan ng nanay ang kanyang mga ginagawa para lang matugunan ang pangangailangan ng anak. At yung pagtingin ng simbahan sa ating relasyon sa ating Ama. Dahil yung ating pagmamahal na naranasan mula sa Panginoon ay sinusukat sa ating mga nagawa, paano na lamang ang may meron ng pansanan? Paano na lamang ang mga matatanda? Paano na lamang ang mga batang maliliit? Paano na lamang ang mga wala sa tamang pag-iisip? Sila rin ay mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, we do not earn the love of God. We are loved by God not because we are good, because we are not always good. Minsan masungit tayo, minsan umutang tayo na hindi tayo nagbabayad, yung ating mga kasalanan sa kumpisan ay paulit-ulit na lamang. Tulad ng isa nag-umpisan, Father, patawarin mo ako dahil nagnakaw ako ng 5 itlog. Sabi ng pari, sige, magdasal ka ng 5 ama namin. Sabi noong penitent, pwede bang 10 ama namin, Father? Kasi meron pong 10 itlog na iwan doon. Paulit-ulit na natin mga kasalanan. But nevertheless, God continues to forgive us because we are His children. We do not need to pretend na tayo magagaling. Dahil hindi tayo magagaling. We are morally ambivalent. We are flawed. We are sinful. Ang ating Panginoon ay naging bata. Dahil ang bata ay hindi mahirap mahalin. Ganun din tayo. Hindi tayo magkunwari na tayo ay nasa mabuting kalagayan araw-araw, because that's the truth. We go through a lot of difficulties. We are prone and tested from time to time, but we can be like children before God. Honest, candid, without pretensions. Lord, ganito kami, but we are your children. Yung mga bata ay hindi auto-referential. Kung meron silang naabot, palaging ina-attribute to somebody who is greater than them. Ito yung sabi ni nanay, ito yung sabi ni tatay, ito yung sinasabi ni teacher. But the moment we grow older, we try to appropriate things and achievements to ourselves. Nakapagtrabaho lang sa Saudi, nakabili ng sasakyan, katas ng Saudi. That is true. That is the fruit of our human efforts, but that is not completely true because without the grace of God, we cannot have anything except our own share of sinfulness. Pero mga bata, they are not auto-referential. They always refer to God
That's why to be a niño is not only about the age and the stature, but also our childlike attitude. If we continue to attribute everything to the Lord, accept our share of imperfections, then we embrace this childhood attitude of the child Jesus. And now we proceed to the application. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na nawala ng paiwan si Jesus sa templo. And the parents of Jesus, Joseph and Mary, were so worried. They came back searching for their son. Yung mga pamilya din natin na hindi perfecto. And even the Holy Family, they were also troubled. They were also anxious. And our being close to the Lord as a family does not exempt us from our share of troubles. Kung ang Holy Family ay may pinagdadaanan, tayo rin lahat sa atin. But Jesus slowly discovered his vocation. Nagpaiwan siya and he was asked, bakit ginawa niyo sa amin ito, anak? Hindi mo ba alam na hinahanap ka namin? And the answer of Jesus was so candid. Don't you know that I am in my Father's house? Mga kapatid, ay sa interpretation doon ay dito ako sa temple, ay dito ang ating Panginoon, or nandito ako within our own cave, with our relatives. Pero isang napakagandang interpretation doon. So, sinabi ng Panginoon, don't you know that I am in my Father's house? Ibig sabihin doon, don't you know that I am devoting myself to the concerns of the Father? Doon, hinay-hinay na discover ng ating Panginoon at yung tunay na edukasyon. At ito yung huli kong pwede maging application natin, lalo-lalo na sa mga magulang. You do not totally own your children because your children belong to God. Sabi ni Khalil Gibran, isang magaling na Lebanese-American poet and author, the children are like arrows. Arrows poised in the hands of the archer. But the archer are not the parents, but God. The archer determines where the arrow should go. Ang mga magulang, sila yung bow. Hindi ko alam sa Tagalog na yung bow. Yung anak, iba merong arrow, yung bow, the archer. Ang Panginoon yung archer. The parents are the bows that facilitate the goal of the archer. Kung saan man gustong tapama yung mga arrows, nasa isipan yun ng archer. Pero yung mga magulang would help facilitate kasi it would depend so much on how much you expand so that the arrow can reach the target. If yung goal ng mga magulang, not to decide on the future of the children. Ito yung sinasabi ko dahil alam ko yung ibang mga magulang would like to decide the future of their children kahit mga nasa majority age na. Pero isang gusto pumasok sa kumbento para maging madre, sabi niya, Nay, gusto ko mag-madre. Sabi na nanay, never ka mag-madre. Kung ikaw ay mag-madre, mula ngayon, huwag mo na akong tawagin na nanay. Ganong dialogue. Decided yung anak, sabi niya, sige ate, alis na ako. The archer is God. And I know that you have children at your homes, and we pray that like Jesus, sila din ay lalaki, in wisdom and age, at maging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Peace, Señor! Please all rise as we renew the profession of our faith.